Hi guys, today is October 22. It's 8:50 in the evening. Magpe-prepare tayo para sa IDEP assessment natin kasi na-deny tayo sa first nating application. So, pupunta tayo sa assessment center para mabigyan tayo ng certification na si Harper ay eligible na makakuha ng IDEP na exception. So, ito yung exception sa charges sa congestion zone. Yun yung ilalaban natin today, tomorrow pala. So, ang gagawin ko tonight, nagawa ko na ay mag-file ng documents na kailangan ko ipasa tomorrow as evidence na kailangan si Harper ng exemption kasi nga pumupunta palagi ng Manhattan area para sa mga doctors appointments niya. Yung gagawin natin tonight is magpapack ng mga damit. Nasusuotin namin dalawa bukas, i-ready yung baby bag, bibipitin namin. Walang kainan na malapit dun sa area. Bibipitin ko na equipment niya is yung dinala natin ng previous trip. So, gagamit kami ngayon. Kami makagamit ng MAS ngayon. Nagagamit namin ng Uber. So, hindi pa ako magbubook. Bukas na ako magbubook. Kasi nag-start mabilisan naman yun. 2 o'clock yung appointment. So, by 12 p.m. alis na kami dito sa bahay. Ay, sobrang lapit na pala. Joke lang. Mga 1 o'clock or 1:30 siguro. Alis na kami dito sa bahay. Tapos, diretso na kami doon sa assessment center. Yun. Samahan niyo ako magpack ng bag. Samahan niyo ako mag-ayos ng mga bibitin namin bukas. Kasi lalagay ko sa first floor lahat ng dadalhin namin tomorrow. Yun lang. Hi guys, it's 2:30 in the morning. Kakatapos lang maghugas ng plato. Ayusin ko lang tong mesa kasi may mga amos. Ang next kong gagawin ay magre-ready ng food. Nabibit-bitin namin ni Harper. And yung food din niya ngayong morning. Okay, wait lang. Okay. Diyan lang kayo ha. Gawin ko lang yung food. Keto V. Chia seeds and hemp hearts. Tapos, freezed berries. Frozen berries. Prepare na tayo ng damit. So, isa-search ko kung ano yung tent bukas. Okay, ay, baba. Okay, wait lang. So, check natin. 101 Ellis Street. So, okay. 60. Sige. Oh guys, nasa laundry bag yung mga gamit namin kasi project pa rin namin ngayon yung aming cabinet dahil gusto ko maging modular cabinet siya and wala pa kaming time, wala pa kaming budget para dun. So, laundry bag muna. Ganito na lang ako. Okay. So, nagawa na naitabi ko na yung susuotin namin dalawa. Tapos, nagawa ko na yung food. Ay, yung documents. Yung documents pala, guys. Okay. Kunin natin yung bag natin sa first floor. Kunin ko ba? Hindi. Ano na lang. Ayusin ko na lang yung documents. Okay. Oh. Okay. Okay na yan. Okay. Bukas ulit. Ay, mamaya pala. Pagising. Pasok ko lang lahat ng tops. Well done. Okay. See you later. Hi guys, good morning. It's 9:44 in the morning. Kanina pa tayo gising pero ngayon lang magbe-video kasi tinamad ako kanina. So, morning routine is mag-brush ng ngipin, tapos skincare. Gumagamit ako. This is bago maligo Mamaya maliligo pa tayo. Alis tayo ng mga 1 o'clock. 2 o'clock yung appointment natin. Mag-Uber tayo. So, yun. Ang gamit natin is Centella na Skin 104 sunscreen. Meron itong SPF
50++ PA++. Tapos, the ordinary niacinamide, ito yung 10% plus zinc 1%. Ang ginagawa ko sa mukha ko ay nire-rinse ko lang ng water. Lagay ko kayo sa likod siguro. Habang nag-wash akong face. Tapos magtututbrush. Toothpaste natin ay Palms of Maine. Ang toothbrush natin ay Aquasonic. Gusto ko ng electric toothbrush kasi mas nalilinis yung ngipin ko. Tsaka napapansin ko yung tartar ko, natatanggal niya talaga. Unlike pag manual brushing. Basag yung ipin natin sa bagang dito. Kaya, grabe kang kuskusin ng toothbrush yan. Kasi sakit niya. Wala tayong time magpa-dentist. Si nag-work. Tapos si Harper, madaming appointment. Tapos kakalipat lang namin. Bago lahat ng doctors dapat. So, pag may time na. Siguro pag natanggal na yung ngipin, nagkakatay na yun. Tapos on natin yung ating fan. Tingnan mo yung fan ko. Ayun niya. Kasi face tracking siya. No? Okay. I-apply natin una yung niacinamide. Ito lang talaga yung products na nag-work sa balat ko. Kasi grabe. Grabe ang tigyawat ko talaga. Lalo nung buntis ako. Grabe. Ito lang talaga yung nag-work sa akin. Kaya baleeg. So, ang ginagamit kong mga brands ngayon sa skincare ay Meditherapy, Skin 104, Dr. Claire's, tapos The Ordinary. Yan ang ating skincare ngayon. Yes! Okay. Next, pag tuyo na siya, yan, tuyo na. Next natin ay yung ating sunscreen. Tapos last na ayun nga pala, tapos Carmex sa lips. Yan ang ating every morning and every night routine. Nagpapahid ng lip balm. Ayaw to ni Harvey kasi sabi niya lagkit daw. Mas gusto niya yung Blistex. Kaya ka naman ang Blistex kasi piling ko hindi siya moisturizing. Done. Okay. Narinig ko yung bata. Parang gising siya. Gising siya, guys. Hindi siya nagising. Dami pa akong gagawin. Bababa ko na lang. Ang plano kasi, guys, ay nakain ako. Nag-aayos ako. Habang tulog pa siya. Ay, nagising. Tingnan natin sa camera kung yung ginagawa. Ayan na nga ba? Ang sinasabi. Gising na nga. Sige na, kukunin ko na. Good job! Galing mo naman. Alam mo na yun? Pag-iipitan ka ni Mami, tataas mo yung ulo mo. Smart ka pala. Smart mo naman pala. Sobra ka naman. Sobra ka naman smart. Seizures, go away. Go away, seizures. In Jesus' name, go away. Go away, seizures, go away. Jesus, please heal our Harper. In Jesus' name, we claim that Harper Maeve is healed. Harper Maeve is healed. In Jesus' name, Harper Maeve is healed. Hi. Say hi to the people. Hi, people. Hi, people. I'm awake na. Wow, wow. Good morning. Okay, dito muna siya. At ako'y kakain. When I say dito muna siya, ito ang siya at ito ang dito. Wait lang. Ang aming living space, ang living area namin ay occupied ni Harper talaga. Ang setup ng bahay namin ay yan ang sofa, ito si Harper. Yan lang ang nagagalawan naming space kasi ito na agad yung dining area.
So, yan lang talaga yung nagagalawan namin space dahil sa laki ng playpen niya. So, yun guys, kakain muna ako. Tapos, siya yung kakain next. Tapos, after namin kumain pareho, ayusin ko na yung sa baba. Yung mga gagamitin namin. Tapos, ayusin ko na yung gagamitin namin. Tapos, maliligo na ako. Meron tayong 2 hours para gawin lahat ng yun. Dapat enough time yun, no, sa akin. Okay, laters. Alam pala ngayon guys ay sisig. Ang sarap ng pagkagawa ko ng sisig ngayon. Alam ko na talaga kung paano. Wala pang liver yun. Sobrang sarap. Okay. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Sisig. Lo! Ang dami kinuha ng asawa kong ulam. Bakit ang dami niyang kinuhang ulam? Tignan niyo. Ito na lang yung natira. Masarapan siya. Sarap talaga kasi. Feeling ko, ito ulit ipapaluto nun. Next week na ulam. Kasi masarap siya. Harper! Nagsiseizure. Nak? Okay ka lang? Okay. Next. Daddy! Ang ulam na lang namin na natira ay yung barbecue. Laka! Barbecue na lang ang ulamin namin tonight. Or pwede siguro kung magluto ng century tuna. Baka mag-set sa red tuna na lang kami. Tapos magluto ko ng itlog. Ngayon ako magluto, hindi mamayang gabi. 1 minute. Kayo, dito kayo. Tapos magluluto ko egg. Nung nag-work ako sa Saudi, guys, nagtitinda ako ng mga ulam. Nung mga bandang malapit na ako mag-resign, nagtitinda ako ng mga ulam-ulam. As I was saying, nung nasa Saudi guys, nung nag-work pa ako sa Saudi, mga bandang pa-resign na ako, titinda na ako ng mga ulam-ulam, mga silog-silog. Pero ang titinda kong silog nun, tofu sisig. Hindi chicken sisig. Kasi mayroon akong friend na magaling magluto ng chicken sisig. Hindi ko kaya yung chicken sisig. So, tayo sa veg option. Tapos meron akong customer. Aray po, ukib! Uy, nagsakit! Yawa. Meron yung customer na yun. Egyptian siya. Lagi talaga siya. Ano yung kako nung? Mahal, do ito sisig. As in, parang inaraw-araw yung sisig ko. Tapos, malapit akong umalis. As in, hindi na ako nagtitinda. Nag-PPM pa yun. Mahal, kailan po sisig for me? Tapos, nakaalis na ako ng Saudi. Nakaalis na ako ng company. Yung message pa rin yun. So, sabi ko na sa kanya, mahal, I'm not working there anymore. Tapos tumigil na siya. Si Sandy. Yung packaging ko nung tofu sisig. Feeling ko sobrang for me, napaka-convenient ng packaging ko ng food ko. As in, promise. Hindi naman siya yung parang ako yung person mo. Pero para sa akin, sobrang para siya sa mga on-the-go na tao. Ito na yung egg. Okay, ibabaw. Nag-slide siya pero meron pa rin natira dito. Okay. Let's go! Ito yung ating food. Chicken sisig. Kala mo lang, ganyan ang itsura niyan. Pero sobrang sarap niyan. Asawa ko, tingnan mo. Bubos. Okay. Mga oras na hindi na mababalikan, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana, sadyang mapaglaro itong mundo. Yana, even in 9 months, and guess what, Tab? This is who you support. This is wrong with you too. Just to say that you, Okay, so iniwan na natin sa baba si Harper. Magre-ready na tayo. Hindi ko makalimutan yung documents na ilalagay ko sa bag namin. So, docs, may extra damit. Yung food, tapos yun na, food. Okay, let's go.
Ramdamin nga natin kung ano yung temperature sa labas. Kung lalamigin ba tayo sa pinlano natin suotin. Okay lang ba yun? Ramdamin natin. Malamig pala. Joke lang. Okay guys, dyan lang kayo ha. Okay, so tapos na tayo yung sa mga bibitin natin. Jacket niya. Medyo malamig. Pero yun, yung jacket niya, suotin niya na rin yung cashmere niya na sweater. Tapos, ako magpapaloob ako. Kasi malamig. Malamig pala. Kala ko yung malamig. Okay. Thank you, Ila. Thanks sa kuryente. Okay. Okay. Ay, susi. Oh, sino susi ng bahay? Ito ba? Hindi kami makakalabas kung wala kaming susi. Pwede naman kami lumabas, pero alam mo, sino susi? Yung bahay. Baka nandun sa store. Yan na. Susi naman. Kumuha tayo ng nail na nakaraan. So baka iwan ko dun. Kaya, let's see. Ito yung nails. Yes. Okay. Please, nalit lang. Lagyan natin sa bag. Para madouble up natin yung bahay. Okay. Naliligo na ako. Tapos na. Alexa, what time is it? The time is 11:33 a.m. Ay, ligo na ako. 11 na pa. 11:33. Okay, guys. Laters. Hi! Okay, so tapos na ako mag-ready. Si Harper naman ang bibihisan natin. Si Harper naman ang bibihisan natin. Okay, guys. Wait lang. Okay, nabihis na. Kulang na lang siya ng ng jacket. Nagsi-seizure siya. Jacket na lang. Tapos yung kanyang shoes. Tapos magbubuk na ako ng Uber in a while. Tapos kulang tong diaper niya. And yung mga last na kailangan ayusin ko. Hello guys. Okay. Tapos na. Aray! Tapos na kami. So, pababa na kami. Aray. Pababa na kami. Tapos magbubuk na ako. Ayusin ko lang itong batang ko. Okay, diba? Book na tayo na Uber. Dito na siya. Nalita na kami. Access ride. Ang time na ay 1:42. Okay. Ano saan tayo? Pasok naman na kami. Hi, Fufunes! Hi! Elevator na kami. Okay, malapit na. Malapit na lang. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Itsura niya guys ng office. Assessment ng IDP. Ay, mamaya na ulit. Hi guys, tapos na. So, hindi ko alam kung kamusta. Pero sana, mabigyan kami ng approval. Kasi ilang beses na kami na-deny. Kailangan naman kasi talaga namin. Hindi ko ma-videohan kasi bawal ata. Hindi ko din alam kung gaano katagal tumagal. Pero, check ko mamaya yung video. Kung anong oras ako nag-video. Yun lang guys. Mag-ano na ako, book ng Uber. Wait lang. Sobrang likod mo naman. Ganang sad. Pumasok kami kasi malamig sa labas. 8 minutes pa daw. Para makapag-drive. Guys, Tesla Model Y yung Uber natin. Skuday. Hindi pa naman dating. Pero umiyak si Harper. Okay, mamaya na lang. Hi guys. So, we just got home.
si Harper iniwan ko sa pack and play sa baba kasi natutulog siya. Hindi na ako nakapag-video yung pabalik namin kasi sobra siyang iyak na ng iyak. Hinayaan ko na lang siya na matulog. Yung mga questions doon sa IDEP assessment, para lang siyang nung nag-access a ride kami. Tinanong lang yung condition, tinanong ko nakakalakad si Harper, kung naka-crawl, ilan yung step from outside going inside the house, kung ano yung mga iniinom niyang meds. Yun, yung mga usual tanong lang ng AAR yung tinanong sa akin kanina. Tapos, pinakita ko sa kanila kung bakit namin kailangan. So, pinaupo ko si Harper dun sa monoblock dun sa loob ng kwarto. Tapos, pinakita ko na hindi niya kayang itayo yung sarili niya. Tapos, sinabi ko rin yung recent namin na trip sa city. Sabi ko, yung bus na sinakyan namin, hindi kami tinulungan ng driver. Tapos, muntik mauntog, sabi ko, yung ulo ni Harper sa loob ng bus dahil nga ang likot niya. Tapos, buhat ko siya dahil nga nagsi-seizure siya. Tapos yung stroller niya, ititiklop ko pa kasi nga dun sa bus ng papuntang Manhattan, walang stroller area. Wala siya yung intended spot for people traveling with strollers. Tapos hindi nag-lower down yung bus. Hindi siya yung flat na ramp. Ano lang siya talaga eh. Aakyat ka ng stairs. 4 to 5 steps yun. So yun, hinighlight ko sa kanila yung ganun. Sabi ko, mahirap mag-travel. Lalo kung kahit sinasabi ng bus, ADA compliant sila. Hindi naman talaga sila ADA compliant. Kasi kahit sino may wheelchair na yung talagang wheelchair dependent, hindi makakasakay sa SIM bus. Sa SIM bus kasi nga, hindi siya yung wheelchair friendly, hindi siya talagang accessible friendly. So hopefully, ma-approve tayo sa IDEP. Tapos yung next nating ilalaban is yung ating access a ride na denial. So yun, ipapasa ulit natin yung same documents para makita nila na yun yung same documents na pinasa natin sa IDEP. In-highlight ko rin na meron naman kaming NYPP PD, pero for some reason na-deny kami. I think dahil lang dun sa issuance date, dahil gusto nila before November 15 yung in-issue yung NYPP PD, yung amin kasi after November 15. In-explain ko naman dun sa documents na final na yung expiration date ng temporary na permit end of November. So hindi kami binigyan ng permanent na tag until after mag-expire yung aming temporary na permit. So yun, sana after 3 weeks pag yung balik sa atin is okay siya. Ayun lang guys, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo ngayon. If may questions kayo about yung IDEP, kung paano kami nag-apply, kung saan mag-apply, sabihan nyo lang ako. And kung hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng IDEP and kung para saan siya, mag-comment lang kayo. Ayan, thank you so much. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Para din kasi ito sa pag napasukan kasi tayo ng ads and kapag naging YouTube partner na tayo, yung malilikom natin na funds kasi ay i-allot natin para sa intensive PT and OT ni Harper, and hopefully kung maging successful yung channel, ang plano is makakuha tayo ng vehicle na merong wheelchair ramp kasi mahirap yung sasakyan na normal lang na walang lalagyan ng wheelchair, lalo ngayon na nagpa-process tayong makakuha ng adaptive stroller para kay Harper. Yun lang guys, thank you so much for watching. Have a blessed day. Bye bye.